Isang mapayapang gabi sa Lapu-Lapu City, Cebu, ay nauwi sa isang trahedya na yumanig sa buong bansa. Ang biktima, isang 16 na taong gulang na dalagita, si Christine Lee Silawan. Ang kanyang brutal na pagpaslang ay nag-iwan ng maraming katanungan at kontrobersya. Ito ang kanyang kwento. Noong Marso 10, 2019, isang dalagitang aktibo sa simbahan ang hindi na nakauwi sa kanilang bahay. Kinabukasan, natagpuan ang kanyang bangkay sa isang bakanting lote. Wala ng buhay, may mga saksak sa katawan, at ang kanyang muka ay binalatan hanggang sa bungo. Siya si Christine Lee Silawan at ito ang kanyang kwento. Si Christine ay isang masipag na estudyante at volunteer collector sa simbahan. Kilala siya sa kanilang komunidad bilang tahimik, magalang, at may takot sa Diyos. Marami ang nagsasabing wala siyang kaaway, kaya't ang nangyari sa kanya ay lubos na ikinagulat ng lahat. Huling nakita si Christine noong Marso 10, bandang alas 6 ng gabi, pagkatapos ng misa sa Sacred Heart Parish. Ayon sa kanyang ina, tumawag pa siya noon at nagsabing pauwi na siya. Ngunit hindi na siya muling nakita ng buhay. Kinabukasan, sa isang bakanting lote sa Barangay Bangkal, natagpuan ang katawan ni Christine. May mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan, at ang kanyang muka ay binalatan hanggang sa bungo. Halos hindi na siya makilala. Sa investigasyon, lumitaw ang isang matinding anggulo, online relationship. Ayon sa mga kaibigan ni Christine, may kachat daw siyang misteryosong lalaki sa Facebook gamit ang isang peking account. Marami ang nagtataka. Bakit siya pinapapunta sa isang liblib na lugar? Ang unang inaresto ay isang 17 anyos na dating nobyo ni Christine. Ngunit matapos ang ilang linggo, pinalaya rin siya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa kabila ng pressure mula sa publiko, naging palaisipan kung sino talaga ang may sala. Noong Abril 2019, sumuko si Renato Lienes, 42 anyos, at umamin sa pagpatay kay Christine. Ayon sa kanya, ginamit niya ang isang peking Facebook account upang linlangin si Christine na makipagkita sa kanya. Inamin din niya na siya ay naiimpluwensyahan ng tinatawag na Momo Challenge at natutunan ang pamamaraan ng pagbalat ng muka mula sa mga video online. Ngunit bago pa man siya mahatulan, natagpo ang patay si Lienes sa kanyang selda noong Mayo 2020. Hinihinalang nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagbibigti gamit ang bedsheet. Para sa pamilya ni Christine, walang kasing sakit ang mawalan ng anak sa paraang ganito. Kahit may umamin, marami pa rin ang naniniwalang may mas malalim pang anggulo sa likod ng karumal-dumal na krimen na ito. May mga naniniwala pa rin na hindi nag-iisa si Lienes. May iba pa raw na sangkot pero nanatiling tahimik ang investigasyon. Si Christine Lee Silawan ay isa lamang ordinaryong dalagita na may pangarap. Sa isang iglap, nawala siya. Sa paraang hindi kayang ipaliwanag ng isipan. Sa likod ng ngiti niya noon ay mga tanong na hanggang ngayon ay wala pa ring kasagutan. Ito po ang Traces of Evil. Isang paalala na sa bawat misteryo may kwento ng hustisya na kailangang ilaban. Marami pa tayong kwento ng kasamaan at kababalaghan na dapat tuklasin. Ikaw, anong krimen or misteryo ang gusto mong itampok natin sa susunod na video? I-comment mo lang sa ibaba at sama-sama nating alamin ang katotohanan sa likod ng mga kasong bumalot sa dilim. Huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe para lagi kang una sa mga bagong kwento ng Traces of Evil.